Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Time to celebrate Pilipinas, alas 9:05 sa aga. Sa Western Visayas, Panay Island, na tinamaan itong island-wide blackout. Ang pagsulod mo gid sa Maasin watershed. Pinaka-purpose nila ini para sa operation nato. We have that in collaboration with the department. I am again standing up. Mapigtahan ang ila freedom of expression. Office of Civil Defense naman po. Balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Maywaga Pilipinas, Maywaga Western Visayas. Pinagkag probinsya sa Iloilo kag gutob sa malabutan sang amon pagserbisyo. Di gaban-gabahin sang kalibutan nagahatag kami sa katawran. Mayong aga, good morning sa inyong atanan. Mga biyan, welcome sa isa namang edisyon sang pagparagad sang programa Balita Issue Kagiban pa. Adlaw kita karon sang Martes, Hunyo 24, tuig 2025. Adlaw sang San Juan, fiesta sa Banwa sang Banate. Adyangan ag sa amon nga Banwa sa Banwa sang Sara. Ikaw po ninyo, tugtog alas 9:55 subong iyang aga. Ako ang inyong alagad, JP Herbas. Itong mga sukitag palamati all over Western Visayas, probinsya sa Baclan, Antique, Capiz, Guimaras, Iloilo, kag subugmaan sa mga kultura naton sa Negros Occidental. Maayad-ayad gid nga adlaw sa inyong atanan. Ginatamiaw man naton sa isang kamayad-ayad nga adlaw ang tanan nga mga overseas Filipino workers and Filipinos living abroad. Nagaupod sa aton sini pang adlaw nga pagpakalagad pinaagi sa aton nga Facebook Live. Yes, mga biyan, ang Radyo Pilipinas Iloilo, mabatian on air kag online. Live kita sa 585 kHz sa lisuan sa inyong mga radyo. Sumungman sa ating official Facebook page, ang Radyo Pilipinas Iloilo. Aton nga pagpangalagad subong nga aga, uman nga makaupo naton sa atong nga pagpangalagad, ang Regional Director, Department of Trade and Industry, Western Visayas, person of Regional Director Rachel Nafable. Hindi agod ipaalinton sa ato ng pila sa mga detalye may kang tanan sa ila sining hiwaton nga HIMSS Conference nga ginakabig pinakadako nga pagsinapol para sa HIMSS sector Pilipinas. Ang natala na hiwaton diri sa Western Visayas, mga biyan, particularly diri sa syudad sang Iloilo, tomorrow until Thursday. So naton, ano ba na ang katuyuan sang sining nga pagtilipon? At ano na karon ang latest sa handom sang DTI na imposition ang Iloilo nagbugos nga Western Visayas para mangin HIMSS capital of the world. Samtang maghahatag kita sa pila ka mga update gikan sa nuituhay mga ahensya sa gobyerno at mga lokal na panguluhan sa Western Visayas. Sa syudad sang Talisay sa Negros Occidental, kumpirma ni Mayor Niel Lezares nga may kumpirmado na nga kaso
sang monkeypox o kun mpox sa ilang syudad. Suno sa kay Mayor Lizares, ang pasyente ang nagapaayo at nagapabilin sa estable nga kondisyon. Padayon nga ginabantayan kag ginhatagan sang nagakaigo nga serbisyo medikal. Ang city government ang nagpatuma na sa contact tracing at tanang nga health protocol para malikawan ang posible nga paglakon-lakon sini. Hinggan naman sa alkalde ang publiko nga magpabilin nga kalmado ginapasiguro sini nga nakahanda ang lokal nga panguluhan sa pagdumala sa sitwasyon. Samtang ginanunsyo sa Office of the Civil Defense kung OCD Negros Island Region pabiling suspendido pagsulod sa 6-kilometer extended danger zone walin sa 6 a.m. until 4 p.m. nga window period. Bangod sandig sa bulletin sang DOST Freebox yara mga biyan sa 67 ka volcanic earthquake ang nabalhag sa bulkan with a sulfur dioxide flux of 755 tons per day kag fume nga naglabot sa 950 metros ang kataason. Bangod sini ang pagsulod sa 6-kilometer extended danger zone umalin sa alas 6 ang aga tubtob alas 4 sa hapon patina sa rason sang pagpanguma kag iban pa nga mga essential activities ang magapabilin nga suspendido aktibo Hunyo 24 until further notice. So, sa aton sining mga kauturan Negros Occidental sabay nga magpabilin gid mahinalungon mabinantayon at naka-alerto sa posible paglala sang Mount Kalaon. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:12 sa aga. Check ita ang mga biyanhas ang latest updates sa lakat sang panahon. Maloon naton sa Pag-asa Iloilo ang lauman nga panyempo kung iyang Martes. Dinasa na biling adlaw sa ulihi nga simana sang Hulyo na ulihi nga simana sang Hunyo 2025. Oras mabiyan, alas 9:13 na sa aga sa sining oras. Baga kuha kita sa latest update sa lakat sang panahon. Kaupod natin sa piyak kalinya si Sir John Baron sang DOST Pag-asa. Radyo Pilipinas. Sir John, good morning. Hello sir, good morning. Sa aton man mga tagbulamati, latest weather update naton sa adlaw sang Tuesday, June 24, 2025. Abi sa atong latest nga update, ato ang weather system ang subong nga susunod sa aton nga far end nag-apekto sa sa iba naton nga lugar sa aton nga pungsod. Unang taning low pressure area nga aton ginamonitor kay na lang sa alas 6 sa aga aran sa palayon 290 kilometers to west of Ambulok, Tanawan City, Batangas. Kaduha naton nga weather system sa mga southwest monsoon nga padayon nag-epekto sa may southern Luzon, Visayas, Mindanao, and the rest of central Luzon. Kaya sa aton sa western Visayas, generally fair weather kita sa mga adlaw, pero may medyo dako-dakong tsansa nga magtupa ang aton nga ulan karon sa hapon kag sa gabi. So expect nato no scattered rains and thunderstorms. So make sure gid nga may dala kita nga payong no para in case kung magpuli kita at kung may magpundak ang ulan at least may panangga kita no. Hangin naton diri sa western Visayas sa light to moderate southwest to southerly direction nga mo ni ang magadalasan slight to moderate nga coastal waters. Forecast temperature naton 25 to 32 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutlang 5:29 pinasang aga, magatunod din 6:15 karon sa hapon.
Ang mga itong latest weather update, ako si John Baron. Stay tuned sa mga latest weather update. And as always, stay safe out there. Sir John, clarify natin, sir, ang ining ginabantayan karon nga low pressure area, how big is the chance nga ma-develop ini bilang isa ka bagyo, kag ano ang posible epekto sini diri sa Western Visayas? Yes, sir, based sa ating nga data, medium chance mag-develop siya sa kabagyo. So, pwede na ito mambas siguro 50-50 ang chance niya mag-develop siya sa kabagyo. However, the westward northwestward ang gin-expect nato ning dalagan sa iya, no? So magamatamat man siya papalayo sa aton nga pungsod. So siguro man ta safe man ta sa ining LPA nga ginamonitor naton diri sa sa Western Visayas. So wala man pagkabalakaan ang ato na gid isa man ning southwest monsoon nga sige puno pwede siya makapahatag paulan sa karon sa hapon kag sa gabi. Well, we are not praying for this to happen, no? Nga mangin isa ini kabagyo. The moment nga mangin isa ini kabagyo, sir, ano ang posible pangalan sa isining masunod na bagyo? Yes, sir. If ever, nga mag-develop siya sa isa kabagyo, within Philippine Area of Responsibility, agaantay ni siya domestic ng leasing. Hey, right. And lastly, ang imo sini, sir, nga panugyan sa aton sining nga mga tagparamati subong iya nga aga. Ayos ako, advice na doon sa aton mga kautugan. Since daw medyo safe mata ni sa ining LPA nga gina-monitor naton, since papalayo ni siya sa aton nga pungsod, siguro ang balantayan, tagit ang mga pagulan naton, mga chances of rains and thunderstorms naton sa hapon kag sa gabi. So, inanantaw dapat sa aton nga forecast model and base man sa aton nga weather outlook, parang kita, generally fair weather kita sa aga for the next coming days. Pero pag-abot sa hapon, may mga chances kita agato pa ang aton mga thunderstorm kag mga pagulan. So, make sure lang nga kung magkadto aga pa lang malakas kita sa aton nga obra or sa eskwelahan, may dala kita nga tayong practice kung magpuli kita. Pero kung magtupa mo lang, may kita preparado kita sa mga posible nga pagbobo sa ulan sa hapon or sa gabi kung kita kung magpuli na ta. Alright, for your time information, giginhatag sa Radyo Pilipinas, Sir John Baron, madamo gid nga salamat kag padayon. Yes, sir, thank you and may aga. There you have it, mga biyan. Latest updates sa lakat ng panahon gidulong sa aton sang Pag-asa Iloilo. Mayara sa ginabantayan nga low pressure area pero manubo ang posibilidad nga maging isa ini kabagyo kag posible nga mag-epekto diri sa Western Visayas. Ang mag-epekto diri sa aton sining rehiyon ining ginabantayan sa gihapon nga southwest monsoon. Sa gihapon ginapahalong ang tanan sa sining posible nga mapag-ulan, magdala sang payong proteksyon sa init kag ulan subong nga mga inadlaw. Oras sa Radyo Pilipinas 9:18 in the morning. Mabiyan sa aton nga pagpanumbalik mangin kaupod na naton sa aton nga pagpangalagad ang pinuno sang DTI Western Visayas si Regional Director Rachel Nofable. Kagiban pang impormasyon, bantayan pagkatapos lamang sang pila kapahanungdo. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang King of the Road. The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep. Maribang, umusog-usog ng konti. Sakay na! Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Ang abacada, sounds that make up Tagalog words, pagbigkas at pagsulat ng mga titik o letra sa Tagalog, the basis for our national language. Steam It, Panahon TV, Tagalog Lang, Metro Scene, and Wiki dig into its evolution. Records start with the baybayin, the alphabet used by the early Filipinos in the 1600s. From the Tagalog root word baybay, meaning to spell, baybayin was apparently derived and influenced by Indic and Javanese scripts. There was also the alibata. Paul Rodriguez Versosa
one named that in 1914, was based on the Arabic alphabet from the Maguindanao Moros, but was modified when the Spanish came. The Spanish introduced the Latin and Spanish alphabet called abecedario, the original alphabet of the Catholicized Filipinos. You could say the Romanized version of Baybayin. Then the Americans came and introduced the English language and its 26-letter alphabet. Because there was fear of losing the abecedario, the government ordered the adoption of a Tagalog-based national language. They also wanted a dictionary and grammar book. That's where writer and former Senator Lope K. Santos comes in. In 1939, he developed ang Balarila ng Wikang Pambansa. Abacada became the national alphabet from 1940 to 1976. Noong 1976, ang Department of Education, Culture, and Sports ay nag-issue ng revised alphabet. Dinagdag ang mga letrang C, CH, F, J, L, N, Q, R, R, V, X, at Z. They called it Enriched Alphabet or Pinagyamang Alpabeto. More tweaks follow, and in 1987, the Filipino alphabet was published yet again with 28 letters. What you'd recognize is our modern alphabet. 26 letters from the Latin alphabet and the Spanish N or Enye and NG or none. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Flight PR 1043, now boarding. Hey, that's us. Vacation, here we go. Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines. Dreaming of love while cruising at high altitudes. Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Cayabyab. Closer to heaven, we're 30,000 feet. Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation. Oo, ang ganda pa naman ng kanta. Leave all your worries as we soar over the clouds. I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky. We'll be shooting stars through time and space. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:22 na sa aga. Sa gihapon nagapamatiga mo sa pagpangalagad sa programa Balita, Issue, Kagiban pa. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Mabiyan sa nasiling ko na kailang mangingkaw po natin sa aton nga pagpangalagad. Subong nga aga ang Regional Director sa Department of Trade and Industry o DTI Western Visayas, si Director Rachel Nofable. Agud ipaliton sa aton ang isa sa mga dalagko nga aktibidad nga ila sili nga ginapreparar one of these days, particularly ang Healthcare Information Management Service o kon HIMSS Conference diri sa syudad sang Iloilo. Director Rachel, maayong aga. Welcome sa pagpangalagad sa programa Balita, Issue, Kagiban pa. Maayong aga sa tanan, maayong aga sa tagpalamati sa sininga estasyon. Director, for those nga first time mabatian ang Healthcare Information Management Service, ano bala ang ginatawag naton nga HIMSS? Ang Healthcare Information Management Service or HIMSS, no? Isa ini ka subsector sa Information Technology Business Process Outsourcing. Sa unang familiar lang kita sa mga BPO, call centers, no? Ini nga subsector nagahatag serbisyo sa mga hospitals, clinics, or doctors, no? Wherein gina-outsource nila ang ila services diri sa aton sa ini nga mga enterprises o kung mga BPOs naton. Example sini ang mga pagproseso sa mga insurances, no? Mga claims sa mga pasyente diri ini na process sa aton, no? So pero may ara man kita nga high value services nga ginatawag sa HIMSS. Kag diri hindi kinahanglan nga bedside nurse ikaw. Pwede man nga maka-service ikaw as nurse through this HIMSS services sa aton nga mga business enterprises
diri sa Iloilo. So isa ini sa karon sa growing sector diri sa aton nga rehiyon, Director. Yes, it's a big growing sector, hindi lang sa reyon sa bilog ng Pilipinas, sa bilog nga, I would say, bilog nga kalibutan, no? As ginpakita kay sa mga Global HIMSS Conference, may ara kita ginatawag nga Global HIMSS Conference, kundiin nagadililipon ang tanan nga may mga services kag ang mga hospitals kung ano ang mga bag-o nga services, no, nga ara sa medical field. So this is a big industry, and kita sa rehiyon, aside sa Manila, Cebu, kag iban pa, no, nga makundiin mabaskog man ang ilang industry sa IT BPO, kita diriya sa Region 6 na posisyon sang rehiyon nga kita ang mangin hub sang ining type of service. Director, we heard no nga mayara kamo sang ginapreparahan karon nga pinakadako nga HIMSS conference ngiwaton diri mismo sa syudad sang Iloilo. Can you give us brief details sang siniya nga programa? Yes. Sang gin-declare naton nga we want to be the HIMSS capital of the world. That's a very ambitious goal, but may mga small activities na kitang conduct, no? Pero this time, this is the first event na i-conduct naton ang conference nga ini kundiin tipunon ta ang mga stakeholders, including the local government units, our local hospitals, our service providers, no? Even the academe, kay dira ang pool of talents. Sa ini nga conference nga pagahiwaton this June 25 to 26. Diri ipaathag ano bala ang mga services sang HIMSS, paano ini nag-grow, kag ano ang potentials. Istoryahan man na diri kung ano nga mga talents ang kinahanglan nila, because this is a big job generator nga industry. No, diri na makita also kung mabatian naton ano ang mga strategiya agud nga maayo nga maposisyon naton ang rehiyon nga magdamo ang locators pagid diri sa aton, kag madamo kita ma-generate nga employment para sa ini nga services, as well as to provide insights man, no, sa aton nga health providers kung paano maging efficient ang ila services through the use of technology. So kadamo gali siyang mga objectives ang ining pagtililipon, hindi lang para istoryahan ang mga current trends sa HIMSS, but also to expand also for possible expansion sa ibang pagiging mga lokasyon diri sa Western Visayas, Director. Yes, so kag manami gid nga ang aton nga mga estudyante o ang academe makita nila ang career path man nila, no? Kay may possibility nga hindi kita tanan or hindi naton ma-employ ang tanan, no, sa example sa hospitals or wherever nga gusto nila. So ini isa siya ka option para sa ila, hindi lang medical courses or graduates of medical courses, but all other allied services. Kay based sa aton nahibaluan, ang HIMSS, if you service one hospital, kalabanan ang mga services nila gina-outsource na nila, no? So agud nga magiging efficient man sila. Kung ma-recall ko last year, Director, may pagtilipon man kamo sa HIMSS, kung hindi ko magsala, in partnership ay sa mga akademan, no, together with DepEd. Yes, last year medyo gamay lang to ang aton nga gin-invite nga participants, no, gin tan-aw naton ano gid bala kaya bala naton ini nga magiging HIMSS capital, no. So little by little gin pagwa na naton nga vision, and this year we are expecting mga 300 participants face-to-face, kag may ara man kita nga may live streaming, those nga pwede mag-attend through live nga
Facebook Live na. So ayun, for those who are not available sa live nga participation, buwas nga adlaw, numay mo sa yapon mag-participate virtually pinagi sa pagtanaw sa Facebook Live sang DDI Western Visayas. Director, considering that you will be topping man sang participation sang LGU, may mga natumod na bagata ng mga LGU officials nga mag-join sa buwas nga adlaw. Yes. First, nagpasalamat kami sa Iloilo City Government kay Mayor Trenyas, no? Sila ginakabig namon nga co-presenter for this event. Kaya nga ibaluan naman naton nga ang industriya nga ini is the rigid na sentro, no, sa Iloilo City. So ara ang Iloilo City Government as co-presenter, amo man ang Iloilo Provincial Government, no? Of course, ara man si Gov Tuto to join us kag iban pagid nga ahensya sang gobyerno, the ICT, no, kag ang iban nga bureaus sa Department of Trade and Industry. Ang private sector naton, ang National ICT or National Confederation of the Philippines, ara man, sila man ang aton main private partner sector, as well as ang Association of Health Information nga locators, we call HIMAP, no? Health Information Management Association of the Philippines. Ari sila diri. Kag ang iban pagid nga mga locators nga ari na nabalaan naton may mga dalagko kita diri nga IT BPOs diri sa Iloilo City like Carelon, Agility, and iban pa, no? So ari sila sa ini nga programa agon magpaathag kung ano ang kinahanglan nga nila nga services, ano ang ilang nga mga aktibidades, kag paano naton ma-sustain, no, ang available, amo gina pinaka-importante para sa ila, paano naton ma-sustain ang available nga talent pool diri sa rehiyon. And that's why we have also TESDA joining us. We have also DepEd, the Department of Education, because ang training soft skills sang mga kabataan importante gid, as well as ang CHED ara man maga-participar sa aton. Kag ang may mga may mga partners like ang mga service providers ang connectivity also joining us. Kaya mo na pinaka-important man nga service, no, nga sa ini nga particular nga sector. Director, earlier you shared, no, ang handom siya nga aton sini nga DDI Western Visayas nga posisyon ang rehiyon bilang HIMSS capital not only of the Philippines but of the world, no. Is ambitious kumbaga, pero nagapatigitan na kayang-kaya gid ini nga malapot. Pero may know sa national level, Director, kamusta ang Western Visayas sa karon? Well, ginatanaw sang mga members ng HIMAP nga wala pa diri na locate, no, sa rehiyon ang Iloilo. Kumbaga, we make a big sound. Agud nga makita nila kag matanaw nila ang possibility of locating diri sa aton rehiyon. Of course, ang pinakadako nga service provider sa HIMSS ari diri sa aton, no, like hindi ko na pag-mention ang ngalan sang kompanya, but kinanglan nila mga 7,000 seats or 7,000 workers, no, to service, and kadako na ina employment for all of us, no. So ang mga dalagko nga companies that are into HIMSS ari diri sa aton, but gusto naton nga magdamo pag ini sila diri agud nga mahtagan pagid sang maayo nga employment, hindi lang diri sa syudad sa Iloilo kundi sa iban man nga probinsya sang rehiyon. Kag sa kadamuon man sang aton mga graduates, no, sa region, so gusto naton nga matagaan sila sang employment, and this will redound also to economic development. Kag with this BPO kadamo na sang mga negosyo nga iban nga nagatuluhaw, no. So Manila is, or HIMAP, which is the national, no, association sang ini nga service providers, gina-consider nila ang rehiyon nga mangin sentro man sang ini nga particular subsector tungod kadamo kita graduates nga maayo sa medical field, no. We are known ang aton mga
eskwelahan diri known for good graduates. Kaga may mga gina-claim kita no nga first nursing school ang ari diri mismo sa Iloilo and that's Central Philippine University. Kaga subong man ibad pagig nga mga high performing nga mga bulutuan sa mga board examination for nurses West Visayas State University ang diri man sa syudad sang Iloilo. So kumbaga while we think nga damo na ini director may ika full potential pagid gali ang aton sining nga rehiyon to absorb sang sining nga mga opportunities. Yes, diri nato may baluan nga may ara nga pwede ka mag-service siling kokaina, pwede ka mag-service as nurse, not necessarily as bedside nurse, no? Kadamo pa sang services nila. So, subong AI ang ginatanaw nato, no? Nga that will replace employment. Pero diri sini nga event naton ipaathag man kung paano ang AI makabulig nga magiging mas efficient ang aton nga serbisyo, no? Ang serbisyo sang medical services diri sa aton. So ayun mga balantayan nga topiko no ang artificial intelligence, cybersecurity kagiban pagi nga mga importante nga mga topiko nga manami istoryahan sa sini nga pagtilipon. Right after this conference, Director, ano ang ginalauman naton nga mga changes sa aton sining HIM sector diri sa Western Visayas? Yeah. Nalauban namon nga ang aton nga mga local government units kag ang mga partner agencies makahimo sang nagkakabagay nga programa agud nga matagaan sang kinanglanon nga services ining subsector agud nga maka-entice pagid kita sang mga big companies or locators nga mag-locate diri sa rehiyon kag of course ang aton nga academic institutions makaubraman sang ila programa kung paano ma-align ang ilang curriculum sa requirement sang ining industry. So gahambal kita perming or gahambal ang industry nga sometimes daw hindi pagid ready, no? Hindi pagid job ready ang aton graduates. So ina diri mapaathag sang mga business enterprises ano bala ang kinahanglan nila nga talents, no? So there will be improvement in our we hope to have improvement or influence our academic institutions to improve also their curriculum agud nga job ready ang graduates, no? Kag of course ang aton nga mga locators, members ng HIMAP nga wala pa diri sa Iloilo to look at Iloilo or look at Region 6 as a hub, no? As priority hub kung diin sila maka-locate sa ilang business. Ayun, so hindi lang ini oportunidad para sa LGU na makabaton no sa mga oportunidad halin sa mga kompanya nga ini, pero ini man oportunidad sa mga kompanya para makita kung ano nga mga LGU ang sarang nga makahatag o kung makasupply sang ila sining demand director. Yes. Sa Subong, no, so Negros Occidental, Iloilo City, or Iloilo, ara amo ning center of excellence sa iniining industry. Pero ginatan-aw man naton ang Rojas City, no, as a potential. Actually may ara namang gani nga mga BPO sa Antique, you know, kay kadamo man sang graduates naton. So hindi na sila kinanglan magkadto example sa Manila or sa Cebu to be employed, pero pwede na diri sa rehiyon, no, kung may ari na kita nga mga locators nga mag-set up sa ila business diri sa rehiyon. Director, na mention mo kayo na no, while we have a lot of graduates pero para sa sining industry pila lang ang job ready. Are we considering man proposing sa isa ka program intended kang gid for the BPO industry? Yes, we are working with TESDA, no. Kay kinanglan nila trainings. TESDA is on board. I hope nga ang mga academic institutions ma-improve nila or ma-align nila ang ilang curriculum agud nga mahataga naton sang sustained nga workforce ining industry. Ini importante siya kay para sa aton kinahanglan naton i-sustain
ang ini nga mga locators diri. Kay kung wala na kita manpower, wala kita sing i-supply nga manpower, syempre may iban nga rehiyon nga gusto man nga makahatag employment sa ila. So they will be promoting man sa ila riyon kung damo man sila ila talents dito. That's why nga maayo gid nga i-improve naton ang aton nga curriculum or ang training sa kabataan, no? Paagi sa training sa TESDA. Although ining mga locators naton nagakandak gid man sang ila gid just na training specific sa ilang requirement, no? Pero ang importante may mga basic skills ang aton nga graduates agud magiging ready sila for employment. Nagahambal ang industry nga sa 100 ka applicants mga napulo lang ang ma-hire nila because hindi pa gid ready, no, ang skills ng aton graduates sa kabataan, hindi pa gid ready sa ila requirement. So we hope nga with this event, although this is the first time, no, hindi man sila nga right away makita naton dayon, but mapaathag naton kag mapahibalo agud nga makahimo man ang stakeholders sa ila individual nga programa to improve their services for this industry, no. Maayo gid nga maklaruhan kita kung ano lang ining services nga ginatawag nga HIMSS agud nga makahimo kita sa maayo nga programa. Ayun, kay with proper training, we already have the pool with proper training, kaga dugang nga pagpahangop sa aton sining nga mga pamatan-on or sa aton sining mga graduates, for sure kayang-kaya ginaton ma-fill ang gap sang sining ginatanyag karon nga demand sa bahin sang HIMSS Industry Director. Director, imo sining panugyan o kon mensahe sa mga graduates naton, sa mga estudyante naton nga luyag nga mag-upod sa HIMSS industry, but posible hindi na sila maka-attend tomorrow, but may be available para magtan-aw sa inyo sining live coverage ng sining conference. Yes. So gina-imbitar namon ang mga interested sa ining sektor, healthcare information management services. Actually, even mga doctors, mga clinics, pwede gid sila mag-join diri agud nga may baluan Manila kung ano ining services kag ma-improve man possibly ang ilang nga service. Available, may ara kaming online registration ara sa amon nga FB page sa DTI Region 6. So pwede gid magpa-register ang interested, or they can call us here at DTI kung interested sila. Pwede man sa iban nga probinsya, ang amon nga provincial offices sa Aklan, sa Capiz, sa Antique, sa Iloilo, and sa Guimaras. Kung interested sila, pwede sila makapalapit sa opisina sa DTI. As we speak, Director, kamusta, ano nakahanda ang inyo sining opisina para sa panagbalay sa sining HIMSS conference buwas nga daw? So almost all systems go. Ang aton nga mga panelists, no, kadamo kita sa panelists sa sining programa. Kag kita pag-joinan man sa aton nga Assistant Secretary Lenny Baluyot from head office to support this activity, no. Ini pagahiwaton sa isa ka hotel diri sa Diversion 21. Yes, Diversion 21 diri sa Iloilo City. Director, aside sa HIMSS conference naton, we heard nga isa pagid ka dakong aktibidad, no, in line with the celebrations ang MSM month ang natala nga hiwaton sa masunod nga semana kag pangunahan sang DTI Western Visayas kag PCCI. Can you share some detalles sa sining event, Director? Yes. July is MSME month, and gusto naton mag-start with a big event. Ginatawag naton ini nga Western Visayas Business Conference and Expo. Actually, ini siya na ano ni matikitigayon tungod sa nagligad nga tinuig nagkandak kita sa One Visayas Conference nga gin-organisar sa Regional Development Council, Regional Development Council, yes, RDC,
no, kundiin ang mga tanan nga ahensya sang gobyerno ara dira. And wala ini natigayon sa ganito tuig, no, tungod syempre kasako ang tanan sa preparasyon for the election. So sining nga tuig ang aton nga Economic Development Committee sang RDC hingyo nga magkandak kita sa Western Visayas Business Conference and Expo. Ini siya pagahiwaton sa July 1 and 2. Diri naman niya itan-awon naton ang development, no, sa ekonomiya sang rehiyon. Diri magapartisipar ang tanan nga member agencies sang Economic Development Committee kag mag-showcase sila sang ila services kung diin pwede magkadto dira ang would-be or existing entrepreneur agud nga mag-avail sang ila services. Kag may ara man kita nga mga successful MSMEs nga mag-share sang ila nga mga learnings, no, sang ila journey kung paano sila nagiging successful nga businessmen. Ayun. So ini siya in partnership with the Philippine Chamber of Commerce and Industry, Region 6 nga ginapangunahan ni Attorney Jobert Piña Florida. Pag of course diri sa Iloilo, no, ang Iloilo chapter nga ginapangunahan ni Engineer Fulbert and of course ang iban nga chambers chapters nila naga-join sini sa aton nga activity. Ini siya fully supported man sa aton local government units sa bilog nga rehiyon, and we hope to see and to hear, no, sang economic agenda sang aton nga provincial government. Ayun. So magluwas sa economic agenda sa ating provincial government, manami kiti may sharing of best practices. Tigli kay may malauman kita nga mabatian mga inspiring words coming from successful nga mga MSMEs director. We're expecting 300 participants sa HIMSS conference sa sining BizConnect director. Pila iya ang ginalauman naton nga participants? Expect mo kita sang same number because of course kadamo sa aton nga mga MSMEs, no, diri, so damo ang interesado mag-attend kag of course available man ini siya via live streaming kay with the technology subong, no, pwede ka naka-attend even bisan diin ka lang. Bisan diin ka lang, no, basta may ara ka nga gadget. Ayun. So sa atong mga kulturan nga hindi naman available sa adlaw sang Hulyo 1 kag 2, no, kamo padulong diri sa syudad sang Iloilo, ari pwede niya bisan replay lang director no matan-aw ni sa gihapon nila any time of the day. Director, wala kita sa oras ng sa aton sini nga pagpanagad ang imo sini nga imbitasyon, mensahe sa aton nga mga tagpalamati, especially sa mga target audience ang sini nga mga conferences kag pagtililipon sang inyong opisina. Let's avail sang mga services sang aton nga mga ahensya sang gobyerno and private sector, sa aton nga mga MSMEs, micro, small and medium enterprises. Paayo gid nga we continue learning paagi sa pagpamati diri sini nga mga events o mga programa. No, this is part sang DTI's services and mentoring and learning. And we hope to help develop the economic landscape sang rehiyon paagi sini nga mga aktibidades kag nagahingyo pa kami sang suporta kag partisipasyon sang tanan nga business associations diri sa rehiyon. Ayun. So again ginaagdagid sang DTI Western Visayas ang tanan nga magsuporta sa sining HIMSS conference, no. Hibalo naton ang pila ka mga importante nga mga topiko natuhoy sa HIMSS sector diri sa aton nga rehiyon. Ang Healthcare Information Management Service nga isa sa sanyog karon nga industriya sa aton nga BPO industry. Director Rachel Pablo for your time information nga ginhatag sa Radyo Pilipinas and for joining us live sa aton sini nga pagpangalagad. Madamo gid nga salamat Director kag padayon. Madamo gid nga salamat kag maayo gid ang partnership naton sa Radyo Pilipinas, so let's support the station.
Damo nga salamat, Director Rachel Nofable. Ang oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:49 na sa aga. Magabalik kami pagkatapos lamang sa pila kapahanundong. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sine, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Naalala ko, nung bata pa ako nang namamasyal kami sa Fort Santiago sa Intramuros. Ito ay ginawa noong 1571 bilang kuta o fortress ng Spanish governor na si Miguel Lopez de Legazpi. Isa ito sa mga napaka-importanting historical sites sa Maynila. Marami ang nagbuwis ng buhay dito noong kapanahunan ng mga Kastila at noong World War II nang ginamit ito ng mga Hapon bilang kulungan ng mga Pilipino at Amerikanong kanilang nahuli. Ang ating national hero na si Jose Rizal ay nakulong din sa Fort Santiago bago siya naging martir sa Bagong Bayan. Ang Fort Santiago ay sinimulang i-restore noong 1953 pagkatapos nitong magtamo ng pagkasira noong Second World War. Ang Fort Santiago ay gawa sa bato na galing sa bulkan na tinipag sa present-day Guadalupe Viejo sa Makati. Ngayon, ito ay naglalaman ng iba't ibang memorabilia ni Jose Rizal at isang napakagandang pasyalan ng buong pamilya. Tara na at ating lalawin. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sine, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Ikaw ba ay naharana na? Tumawin mo siya. Sabi nila, ang harana ay isang matandang tradisyon ng panliligaw sa Pilipinas na unti-unti nang nakakalimutan. The harana or the serenade first gained popularity in the early part of the Spanish period. Ang manliligaw o nanunuyo ang siyang kumakanta at pag sinuwerte, sila ay papapasukin sa bahay. Pag binalas, water gets thrown at them or sometimes even worse things. There's a website that actually books haranas for you to experience this widely known tradition. Sa iyong palagay, Uso pa ba ang harana? Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sine, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Uso pa ba ang harana? Tanong ng isang OPM song. Alalahanin nga natin itong napakagandang Filipino tradition of courtship through song. Kay lungkot nitong hating gabi. It's difficult to know exactly kung kailan nag-umpisa ang harana sa Pilipinas. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:52 sa aga. Sa kaya po nagpamatria mo sa pagpangalagad sa programa Balita Issue Kagiban pa. Agad gusto tama nga maghatag pa sa mga dugang impormasyon sa Tusay, buwan nagkatas ang oras nga nabilin sa aton sining nga pagpangalagad. At ginapasalamatan kinato ng presensya ni Director Rachel Nofable, ang Regional Director ng DTI Western Visayas, for joining us live diri sa studio para sa ila sining hiwaton na HIMSS Conference, kinakabig na largest HIMSS Conference sa Pilipinas. Hiwaton diri sa syudad sa Iloilo, Buwas kadlaw until Huwebes, Hunyo 26 tuwing 2025. Maran sa akon mga katuwang teknika, Mr. Rochelle Jones Sotero sa studio at Mr. Jeffrey Bitita sa transmitter. Ako naman ang inyo ng inalaga, JP Herbas. Madamong kasalamat sa inyong pagbabati. Maayong aga, Pilipinas. Balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia-Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo